Hindi siya ang gumagawa ng problema at hindi siya ang nagbibigay. Tayo ang nagbibigay ng problema sa ating sarili kung minsan. Ayaw niyang humiling sa iba ng tulong. Meron naman siguro, parang natatakot siyang harapin yung totoo. Ngayon, yung mga nagpapakamatay, wala silang courage. Duwag silang harapin ang problema. Ako, paniwala ko, Christians should not have that kind of sickness or disease. Kasi ang disease, hindi naman talaga, kung uunawain mo yung salitang disease, dalawang salita yan eh. Disease yan eh, disease. Yung nervous breakdown, anxiety disorder, etc. Yan, kakulangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos yan. Ngayon, ang maaari mong magawa dyan, kapatid, mag-cleansing diet ka. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youth. Welcome back. Tuloy na naman po kayo sa another episode ng Usap-Usap University at para po sa mga baguhan ng ating pong ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons, and for this particular episode, this is in a way in line with the past video reactions po na meron po tayo. Ito po ay very important patungkol po sa mental health dahil sadly, so we are shooting this around last weeks of November and sadly, for the past couple of weeks, anak po ni Kuya Kim ay sadly na maalam at kinitil ang kanyang sariling buhay dahil po sa mental health problem. Ang isang pare na nalaman din po ng balita and the other one was the ex-boyfriend of a sexy actress na pagkatapos nga mamatay nung ex-girlfriend, sumunod na rin nung lalaki sadly. So it's a very very sad mga ka-U3. It's very very serious. So I recommend po nagabayan po ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil ito po ay napakasensitibo na topic. So may trigger warning po tayo. Ang ating pong pag-uusapan ay ang pagkitil ng sariling buhay. So please be guided. Kung kayo po ay nakaka-encounter po ng ganito pong problema or issue, it is better to go to your psychiatrist. No? Meron po tayong mga facilities niyan. Meron pong mga specialista po para po sa ating pong mental health. So ang picture po na i-feature natin, syempre, wala nang iba pa. Ang pinaka-popular po sa Usap-Usap University, si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. I ask our staff to compile yung iba't ibang mga topics patungkol nga sa paano maging matibay sa buhay, you know, something like that. Paano malunasan natin ang depression and suicide. And ito po, actually, technically parang part 2 na po ito. So meron na po tayong video reaction din po dati, on the same topic a couple of months back. So sa akin naman pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So mga ka-youth, alam nyo na po yan, hindi po ako kaanib ng MCGI. So dahil ako ay isang fair reactor lamang, expect po na maaari akong mag-agree o mag-disagree sa aking mga napapanood. But one thing is sure that I could really guarantee, wala po akong religious agenda sa palabas na ito. Wala po kaming sinasabi na isang particular na reliyon ay dapat nyong kaaniban o isang particular na reliyon ay dapat wag nyong kaaniban. So I hope everything now is ready mga ka-youth and everything is clear. Sabayan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Ang Diyos hindi nagbibigay ng problema sa tao. Tayo ang gumagawa ng problema natin. Halimbawa, ikaw kain ka ng matamis. Madya-diabetes ka. Sino gumawa ng problema? Ikaw. Marami ka namang makakain. May mapait, may matabang. Gusto mo puro matamis. Gumawa ang Diyos ng pipino. Maganda yon. May insulin yon. Hindi ka madya-diabetes pag kumakain ka ng pipino. Ampalaya. Pag kumakain ka nun, hindi ka madya-diabetes dahil pampababa ng blood sugar yung ampalaya. Ang gusto mong kainin ay puro ice cream. Pagka nagka-problema ka ngayon sa diabetes, sino may gawa? Ikaw, hindi ang Diyos. Kung susunod tayo sa Diyos, ang gusto ng Diyos, tinuturuan niya tayo ng karunungan. Itong buwan na ito, halimbawa, mauuso yung pakwan, mumura yung pakwan, makakakain kang pakwan. Pag namura yung mangga, makakain kang mangga. Iba-iba ang nauuso. Pag nauso yung kasoy, makakakain ka ng kasoy. Pag nauso yung duhat, nakakakain ka ng duhat. Mura kasi yun, yung duhat, gamot sa sakit sa bato. Yung kasoy, gamot sa sakit sa bato. Pampatibay ng bato. Yung pakwan, pampalinis ng bato. Pag nauuso yung mga bawat umuuso, ibig sabihin ng Diyos, kaya uso ngayon yan, kumain ka niyan. Pag
Pag kumain ka niyan, halimbawa, bago magtaglamig, bago mag-Disyembre, mauuso ngayon yung mangga, mauuso ngayon yung, dyan sa Pilipinas, mauuso yung maaasim, no? Mga santol. Citrus, yan. May mga vitamin C kasi yun eh. Ihahanda ka sa lamig para wag kang masipon. Ganun ang Diyos na lagi niyang inihahanda ang tao para humarap sa buhay. Hindi siya ang gumagawa ng problema at hindi siya ang nagbibigay. Tayo ang nagbibigay ng problema sa ating sarili kung minsan. Ngayon, bakit kamo mayroong mga tao na kung bawa, kayang lutasin ng taong problema? Bakit ang ibang tao humahantong sa pagsusuicide? Kasi siguro una, makitid ang isip. Ayaw niyang humiling sa iba ng tulong. Meron naman siguro, parang natatakot siyang harapin yung totoo. Ngayon, yung mga nagpapakamatay, wala silang courage. Duwag silang harapin ang problema. Kaya nagpapakamatay sila. Salamat naman sa Pilipino, hindi tayo mga duwag eh. Bihira lang naman yung Pilipinong nagpapakamatay eh. Ang Pilipino, kahit hirap na ang buhay, hindi nagpapakamatay. Compared mo sa ibang bansa, sa Australia, sa India, konting problema lang, nagpapakamatay ang tao. Meron nga, walang problema, nagpapakamatay eh. Yung mga suicide bomber, di ba nagpapakamatay yun? Wala namang problema yun. Maraming pera yun. Ba't nagsusuicide bomber? Maraming klase ng tao nagpapakamatay. Ang isa sa dahilan, yung wala na siyang pag-asa o kaya takot siyang humarap sa totoo o kaya ayaw niyang mapahiya, nagpapakamatay. Halimbawa, mayroong babae na buntis siya, may asawa siya, nasa abroad. Mahahalata siya na hindi asawa niya nakabuntis, nagpakamatay. Yun yung mga dahilan kaya nagpapakamatay ang tao. Pero hindi dahil sa binigyan tayo ng Diyos ng problema hindi natin kayang lutasin. Sa Biblia, kung meron man dumadating, kaya mo yon. 10:13 ng unang Korinto. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang Diyos hindi nagbibigay sa atin ng higit sa ating makakaya. Kung ano yung dadating sa'yo, makakaya mo yon. Kung anak ka ng Diyos, makakaya mo yung dumadating sa'yo. Tutulungan ka niya. Kaya lang yung iba, walang paniniwala sa Diyos, kaya nagpapakamatay. Yung mga taong nawawala ng pag-asa sa buhay, Ang gandang tanong. yun yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Kasi yung nananampalataya sa Diyos, kahit ano pa mangyari, hindi nawawalan yun ng pag-asa. Ang pag-asang nasa kanila ay hanggang sa katapusan. Hebreo 3:6. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Pagka meron kang kasamang Kristo, ang pag-asa mo hanggang sa katapusan. Si Kristo tayo ang kanyang bahay. Pagka nananahan sa'yo si Kristo, yung pag-asa hindi mawawala yon. So yung mga taong nawawala ng pag-asa, walang Kristo sa buhay yon. Pagka kasi mayroong Kristong nakatahan sa'yo, nananahan sa kalooban mo yung Kristo, yung Espiritu ni Kristo, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Si Kristo kasi ay pag-asa. At yung pag-asa na yon, mananatili hanggang bumalik na si Kristo. 2:13 ng Tito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kung mapalad na pag-asa na yon, dapat manatili sa atin yon hanggang magpakitang muli ang Panginoong Hesukristo. Sabi ni Pablo, hintayin yaong mapalad na pag-asa, that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ.
Kaya yung may Kristo sa buhay, hindi nawawalan yun ng pag-asa. Nagpapatuloy yun sa paggawa ng kabutihan. Unang Juan 3. Okay, before we continue, so I think it's very clear that this instruction is for Christians, mga kayuthi, ano? Kumbaga na ang hope natin ay kay Jesus Christ. It makes us stronger. It makes us not give up sa atin pong buhay. Although for others who do not have faith, I think it's not an extreme naman if you don't have Jesus Christ in your life, or if you don't believe in God, then there's a chance for you to be hopeless. Dahil ang reality naman po is yung feeling naman po ng pagiging worthless, hopeless, feeling of impending doom, ay hindi po just necessarily nakadepende yan kung meron tayong faith or not, no? I think Brother Eli is answering a human experience, sadness, being depressed through the religious perspective, mga kayuthi, but not necessarily medical perspective. Dahil ang rason po na na-mention dito ni Brother Eli, na yung mga tao na nawawalan ng pag-asa sa buhay is number 1, yung makikitid ang isip. Number 2, fear of the truth. And number 3, cowards, mga duwag. As mentioned, this could be the perspective of the Bible, but not exactly medical. Dahil sadly, especially po sa mga clinically po na diagnosed, they really try to battle their demons, kumbaga. Because naturally, the human instinct is to survive, to exist, di ba? Why would you do something to end your life? It doesn't make sense technically. Pero may mga tao po talaga na may problema po, Hindi lamang po kasi, of course, many factors. Psychological, di ba? Morally, mentally, and even biological po kasi yung mga nangyayari po sa mga tao po na mayroong clinical depression. So, I have to really make a distinction, mga kayuthi, Hindi po yung ordinary lang na depression na pagiging malungkot, pagkabalisa, hindi po ganun lang yan. Pag sinabi nating diagnosed, something is really wrong with a person's brain, Hindi po siya katulad po ng normal. For example, ang body parts natin, di ba, nai-injury, yung mga knee natin, yung mga muscles natin, naapektuhan. Ganun din po mismo, yung physical makeup mismo ng brain ay naapektuhan, nagkaka-damage din po yan, kumbaga nagkaka-injury din po yan. But anyway, let's continue here. But like what I said, it's more on the optimism to continue moving on in life sa perspective po ng religion. Ganito ating mababasa. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sino man na mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman ni Kristo na malinis. Kaya hindi ka magpapakamatay. Yung nagpapakamatay, isang senyas yun o isang palatandaan yun na walang Kristo sa buhay yung nagpapakamatay. Wala silang nakikilalang Diyos. Kasi kung nakikilala mo si Kristo at nakikilala mo ang Ama, hindi ka magpapakamatay, kapatid. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Sana naunawaan mo. Ano ba yung mga ikinababalisa ng tao? Basahin natin sa Mateo, Kapitulo 6. Alin po ba ang mga kabalisahan natin? 6:25, pakinggan nyo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Nakita nyo? Ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay. Sa makatwid, nakakabalisa talaga yung pamumuhay. Paano ka ba mabubuhay? Sabi niya, huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Di ba mahigit ang buhay kaysa pagkain? Ang katawan kaysa pananamit? Masdan ang wika nyo, mga ibon. Hindi naman sila nagtatanim, hindi naman gumagapas yung ibon, hindi rin naman nagtitipon, wala silang rep, wala silang bodega, pero walang namamatay ng gutom na ibon .
Alam nyo, wala pa akong nakitang ibon na namatay sa gutom. Maliban doon sa ikinulong at hindi pinakain. Pero pawalan mo yan. Kasi, ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Ayan. Pero yung ibon na lumilipad, nakakalaya, ay hindi problema pagkain dyan. Pwede siya kumain ng dahon, hindi siya mamamatay ng gutom. Pwede siya kumain ng gagamba, pwede siya kumain ng mga uod. May ibon kumakain ng isda, no? May ibon kumakain ng grains, yung palay, mais, kung ano man yung grains na pwede niyang makuha. Kaya, ang ibon, hindi man maghasik, hindi man magbangan, hindi man magbodega, pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila, sabi ng Panginoong Hesus? Mahigit kayo sa kanila. Sila nga hindi nagtatrabaho, pinapakain ng Diyos eh. Eh ikaw pa, nagtatrabaho ka naman. Lalo ka naman makakakain. Diba? At doon sa susunod na talata, alin sa inyo ang sa pagkabalisa makakapagdagdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Halimbawa, lagi ka ng balisa. Alam nyo, hindi ka nga makakadagdag sa buhay mo yun eh. Pag lagi kang balisa, magkakasakit ka, madidepress ka, magkakasakit ka sa puso, magkakaroon ka ng anxiety, magkakaroon ka ng nervous breakdown. Kaya nga bawal ni Kristo yung mabalisa ka eh. Ang gusto ni Kristo, magtiwala ka sa Diyos. Kasi yung Diyos, yung ibon nga na hindi naman nagbabangan, hindi nagtatanim, pinapakain niya, ikaw pa ang hindi niya pakainin. Tinuturuan lang tayo ni Kristo ng pananampalataya sa Diyos na huwag tayong mabalisa. Anong gagawin natin? Manalangin ka. Yun ang nasa 4:6 eh. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, ang lunas po sa balisa, panalangin. Labanan mo, tatagan mo. Kasi, eto ano ang kakatakutan mo? Ba't ka madidepress? Mamamatay tayo. Eh kahit sino, mamamatay naman eh. Ba't ka madidepress? Iniwan ka nung girlfriend mo. Bakit? Siya lang bababae sa mundo? May mas maganda pa sa kanya. Iniwan ka ng nobyo mo. Ba't ka madidepress? Hindi, maghintay ka lang. Mamaya mo, may mas magandang inihahanda ang Diyos sa'yo. No? O halimbawa naman bumagsak ka sa eskwela. Ba't ka madidepress? Hindi lang naman ikaw ang unang bumagsak eh. Eh sana, kung ikaw lang ang isang bumaksak, mag-iisip ako ng malalim. Bakit lahat ng tao pumasa? Ako lang ang bumaksak. Pero, bumaksak ka, madidepress ka, hindi lang naman ikaw ang bumaksak. Napakarami nang nauna pa sa'yo. Hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Hindi yung pagbagsak ang dapat na maging focal point ng buhay mo. Yung mga kabiguan sa buhay, sometimes, they are destined by God to happen to you to make you a better and a stronger person. That's right. That's right. 8:28 ng Roma. Inspiring. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat ng bagay, pagka ikaw sa Diyos talaga, lahat ng bagay gagawa sa ikabubuti mo. Your failures, your mistakes, your shortcomings, yung mga frustrations mo sa buhay, kaya ipinaintulot ng Diyos sa iyo yan para gawin kang mas mabuting person, to make you a better person. There are failures in life. May mga masasabi nating frustrations. Naranasan yan ng mga unang Kristiyano. Lahat ng persecutions, frustrations, mga pag-uusig, mga kaaway, bayaan mo sila. Ng mga pintas-pintas,
okay lang. Kahit ano maranasan mo, ilagay mo sa isip mo, hindi ako mapapabayaan. Kaya lahat ng anxieties, ang sabi sa English, basahin natin yung unang Pedro 5:7. Cast all your anxieties on Him, for He cares about you. No, sabi sa Tagalog, Sis Luz, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit Niya. may balisa ka kahit ano pa. Lahat ng kabalisahan, ilagak mo sa Diyos. Kasi pinagmamalasakit niya kayo. Kaya ang sabi dun sa Pilipos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Be not anxious. Have no anxiety about anything. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Yan depression, hindi yan sakit ng Kristiyano. Ang Kristiyano may tiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari, kay mamatay ka, okay lang. Talaga naman mamamatay ang tao eh. Ba't ka mali-depress? Ano pa mangyari? Magtiwala ka lang sa Diyos, bahala siya sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Sabi ng Biblia, ilagak niyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ang isa po kasi sa mga main reasons kung bakit tayo ay mayroong takot sa hinaharap syempre is because of the fear of uncertainty. Hindi natin alam ano yung pwedeng mangyari pa na susunod kung tayo man ay mayroong problema, tayo ay nadugmok sa kahirapan o sa isang napakabigat na issue na hindi natin matakas-takasan. The fear of unknown naman talaga ang nagpapahirap sa atin. So the Bible here is telling us na kinakailangan mo itong ibigay sa someone stronger. Siguro in a way just because you cannot handle all of your problems by yourself. Maybe you need someone. You need an entity that could help you with the problems that you have. Maybe God is teaching you an important lesson. Di ba po? Kaya meron tayong mga failures, mga disappointments na nangyayari. So in a way, these pronouncements of Brother Eli, and what I also like, of course, is he provides some verses from the Bible. It really makes us feel better, as a person and understand na may solusyon, sa ating mga problema at hindi dapat tayong matakot sa mga paghihirap at mga problema. And of course, this is not just from the Church of God. In general, churches, religions do this. These organized religions give us a sense of purpose, a sense of resilience, a sense of optimism, mga ka-U3. Kaya isa po yun sa mga advantage ng mga tao na may pananampalataya. They are stronger morally, mentally, and spiritually. Anyway, I think this is very, very informative, mga ka-U3. Matuto tayong ilagak ang ating mga kabalisahan. So anyway, let's continue. Kung meron po tayong tunay na Kristo, yung kapayapaan, kahit ano po ang dumating, hindi kayo magiging anxious or hindi kayo magiging parang hindi kayo mapakali, hindi kayo kalmado. Hindi po ganon ang nararamdaman ng may tunay na Kristo. Let us read Romans chapter 5 verse 1 up to 5. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya ay nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Pakita mo yan, kapatid, Ang sabi ni San Pablo sa mga tunay na Kristiyano, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng pagpasok sa biyayang ito, dun sa kapayapaan. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya, na diyan naman nagsisilagi tayo at nagagalak tayo dahil sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang gayon, kundi naman kahit nasa kapighatian, nagagalak pa rin tayo. Pagka meron ka pong tunay na Kristo, kahit na usigin ka, mapighati ka, kung ano man ang dumating sa buhay mo, hindi ka parang natataranta o hindi ka kalmado. Kasi nasa iyo nga yung kapayapaan, yung Kristo. Kasi yung Kristo po, kapayapaan yun eh. Pag meron kang Kristo sa buhay, pag dumadating ang tribulation, nagagalak ka pa eh. Bakit kayo hindi kalmado? Ba't kayo? Kasi wala po kayong natatanggap na tunay na diwa ng kapayapaan na galing kay Kristo.
Basahin po natin ang 14:27 ng Juan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Tingnan nyo, pag may kapayapaan ka, hindi ka magugulumihanan, hindi ka rin matatakot. Alin yung kapayapaan? Yung kapayapaan ko, binibigay ko sa inyo, sabi ni Kristo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Yun ang nakikita ko po, to be honest and to be frank with you. Mabuti naman is inaamin nyo yung nararamdaman nyo na para bang madali kang makonfuse, di ka ako kalmado, sabi ng kapatid. Gusto ko, kalmado ako sa buhay ko. Wala po kayong talagang nasa inyo na tunay na Kristo. Hindi naman po katakataka. Maraming relihiyon kasi ngayon nangangaral, hindi naman yung tunay na Kristo ay pinangangaral eh. Kaya ang natatanggap ng tao, hindi yung tunay na Kristo. Basahin po natin ang 11:4 ng Korinto. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Mabuti pa, wag mo nang tanggapin. Kung ang tatanggapin mo, hindi yung talagang Kristo, baka kung yung paparito, sabi ni Pablo, mangangaral ibang Jesus. Ako naman nakakatiyak eh. Ang maraming nangangaral ngayon, ang pinangangaral ibang Jesus eh. Hindi naman talaga yung Jesus na ipinangaral ng mga apostol. Okay, before we continue mga ka-youth, now this is quite interesting. So, sa MCGI po ba, the belief is only their Christ is the right Christ mga ka-youth? So, talagang meron pong exclusivity yan na of all the religions in the world, of all the biblical scholars from different sects, denomination, only Church of God from the Philippines has the right belief of who Jesus Christ is mga ka-youth? Although to be fair, some of these people from other religions, dahil minority religion naman po ang Church of God, how about those people who have peace of mind and calmness that they have because of their religiosity? You can actually see this with Buddhism. In some Catholics, for sure, I have seen some people who are very, very peaceful, di ba po? Meron silang sense of calmness, di ba? Does it mean though, sa perspective ng MCGI, are these kinds of peace or calmness, are these considered to be not the real peace? These are just, what, fake kind of peace mga ka-youth, just because they do not know the Christ that was taught according to Members Church of God International? So sana po sa MCGI you can enlighten us about that, because this idea of exclusivity mga ka-youth is always very fascinating for me. Na ipinangaral ng mga apostol. Kasi sabi niya, kung yung mangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo magsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap sa amin, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, mabuti pa, pagtiisan na lang ninyo. Huwag nyo natanggapin. Yun ang ikinalulungkot ko, natuto mga tao nang wala sa Biblia, ng imbento, mga terminolohiya na labag sa diwa ng Biblia. Remember that the Word of God contains a spirit in them. As the Lord Jesus Christ said in John chapter 6 verse 63, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So the words and the teachings of the Lord Jesus Christ contains His spirit in them. Ikinalulungkot ko, baka makasakit ako ng damdamin, but it is the truth that is in the Bible. A Christian is a faithful servant of God that will never suffer depression. By faith, we can overcome all depression, all anxieties in life. Let us read in the book of Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Have no anxiety about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and your minds in Christ Jesus. I remember a story told by the Lord Jesus Christ in the first century church. A poor man, a beggar, named Lazarus. All manner of hardship he encountered in his, may I say, short life. Anxiety may be all around him. Do not have anything, nothing to eat, no money,
no house of his own, there is no home for him, etc. But reading in 16:20 of the book of Luke, let us read. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died, and was buried. If you are rich, you will die. If you are poor, you will die. If you are educated, you will die. If you are illiterate, you will die also. Whatever may be the honor and the prestige added to our person, to our being, it doesn't matter. We will all die. Because the Bible tells us that it is a decree. It is part of the will of God. 9:27 of the book of Hebrews. And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. There is no such thing as reincarnation. We will only live once and we will only die after our lives here on earth. But there is another life that is to come. The Bible tells us the good news that there is a world to come, there is eternal life, etc. Maybe Lazarus, knowing this, did not mind all anxieties in life. He is a beggar, full of sores. And when dogs are licking your sores, it must be painful. But there is no recorded complaint of Lazarus. He lived his given life on earth as a beggar. He did not die a millionaire. He was not alleviated of his sores. There is no record. He died with sores. He died a beggar. He died unfortunate. If we are going to judge him materially, what we need is faith. Lazarus believed in God. Lazarus had faith. That's why when he died, he was taken by the angels into Abraham's bosom. What does that mean? He will have eternal life. Like the thief in the cross, which suffered with our Lord Jesus Christ. When he said, "Remember me when thou comest into thy kingdom, Lord." Jesus said unto him, "Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." The Lord Jesus Christ promised him the comfort of paradise. Our story does not end here. If you are worried about dying, then depression will come. But if you are preparing to die, then it will not be very hard to accept death because everyone will die. So see, yun po talaga pinagmumulan ng ating mga takot, lalong-lalo na po sa issue ng kamatayan. Sadly po, medyo dark po yung topic natin, ha? So medyo SPG po, lalong-lalo na po sa mga minor de edad po natin ng mga viewers. As to the idea of dying po kasi, there are certain elements to it actually that makes it kind of feared. So una is the manner of death. Dahil marami sa atin ang nagde-desire na we could pass through the afterlife. Sana without pain, na you die on your sleep. This is the ideal way of dying, honestly, if you ask me. Na wala nang kahirapan physically, wala nang pain. But of course, the reality is we all feel this pain. We all feel a certain kind of struggle just before we die. Or if not, for others, dying a dishonorable death, ayan, ayaw din nila na, kumbaga, mamatay sa aksidente, o, di ba, mga freak accident, for example, these untimely deaths. So ito po yung psikolohiya kung bakit ayaw nating mamatay. Add to that, of course, for others, ayaw nilang mamatay o takot sila dahil ayaw nilang mag-end ang kanilang existence. But Brother Eli here is showing to us a deep philosophy about dying. That if you're preparing to die, kumbaga na-anticipate mo na, handa yung puso mo na darating at darating din yan sa lahat ng tao at darating din sa'yo, definitely. So it gives you a better perspective. And because you have this idea of knowing a supposed thing to
be unknown, it gives you an advantage for you to anticipate and not be fearful because you know what's going to happen. Physically, what to expect with your body, and spiritually, what do you expect if you die now? Will you be meeting your Creator? Something like that, mga kayute. So, very deep po itong sinasabi ni Brother Eli dito. The living knows that they are going to die because it is appointed unto men once to die. There are people who die at a very young age. But there is something we must understand of dying. In the book of Isaiah, chapter 57, verse 1, it says, The righteous perisheth, and no man layeth it to heart, and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. If you are a righteous person, God will cause your death. You will be taken away. But there are people who do not understand God's will. God who knows everything, a merciful God and a loving God, may take your life earlier than others because He can see the evil that is to come upon you. That's why if we are reaching that point in life wherein we are told that we are going to die very soon, let us accept the will of our Lord, our Creator. We were not intended by God to live forever on earth. He promised a paradise, a very beautiful place of peace and tranquility, living eternally with our Creator. That must be our point of view in life, to be saved and to live with God in paradise. Because our story will not end here on earth. If you only think about things on earth, then you will be disgusted. You will be suffering from anxiety. But God have told us in the book of Philippians, have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God which passes all understanding. The peace of God which passes the understanding of physicians, surgeons, doctors, intellects, that may contribute to your depression because the doctor will say, you only will live for another 3 months or 6 months. But if you trust in God, the peace of God which passes all understanding will keep your hearts and minds in Christ Jesus. You will be free from anxiety or to suicidal tendencies. Dying prepared to face your Creator is something like graduating from a university with honors. You know you are going to leave the university, but you are glad that you are receiving the certificate of graduation because you have finished your course. Dying just like finishing your course if you are a believer of God and Christ. So that is something we must not fear, something we have to cherish. To die in Christ is to live forever, according to the Bible. I know that this is not very easy for everybody to accept, but it is in the Bible. You have to accept it. We will all die. 9 of the book of Ecclesiastes. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. All living persons on earth have that premonition that he is going to die. I have one also. But let us not be governed by fear or by premonition. We will only die when God wills us to die. That is our trust. Because the Lord Jesus Christ guaranteed that in 10:29 of the book of Matthew. Are not 2 sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your Father. Just like a centavo. 2 small birds are sold for a centavo in the American dollar. You can just imagine. Small birds will not die without the will of the Father. More so, a human being. More important than all birds that exist.
human beings like us are very important to God. When the Lord Jesus Christ said, what profited a man if he obtained the whole world and lose his own soul? Yep. Meaning, the whole world is not enough for you to save your soul. Meaning that your soul is very much important than the whole world, according to the Bible. And are we going to die as human being without the will of the Father? Of course not. Because even sparrows will not fall to the ground without the will of the Father. Even if you are a sharpshooter, you're trying to shoot a sparrow, the sparrow may escape the bullet because it's not yet the will of God. Not one of us shall die without the will, without the consent of the Father. So we must not be preoccupied by death. Let us be preoccupied by what is coming forth after death. And it will give us peace of mind and heart. If we die in faith in our Lord Jesus Christ. Ang maliwanag dyan, kapatid, hindi nababaliw yung tao. Pinapahirapan siya nung napakaraming masamang espiritu na nasa kanya. Sa pangyayari nga na ipinakita sa atin, pati yung sarili niya mismo sinusugatan niya. Tapos nagsisisigaw siya. Ibig sabihin, samantalang nasa kanya yung masamang espiritu, pinahihirapan siya. Maiintindihan mo kung gaano hirap na nararamdaman ng tao dahil sa masasamang espiritu na kahit igapos siya, nagwawala siya at nagsisisigaw siya, tapos marami siyang nararamdaman sa sarili. Nararamdaman niya na pati sarili niya gusto niyang saktan. Siguro hindi siya mapalagay dahil may masamang espiritu. Para makita mo kung gaano ang nararamdaman ng tao, nung papuntahin sa baboy yung masamang espiritu, yung mga baboy di rin nakatiis, nagpakalunod sa dagat, nagpuntaan sa dagat. Alam mo yung baboy, kahit walang isip yon, di pupunta sa dagat yun. Dahil alam nilang hindi nila kaya sa dagat, malulunod sila. Pero siguro, sabi ng mga baboy, mamatamisin ko pang mamatay kaysa tahanan mo ko masamang espiritu. Kaya nagpakalunod yung mga baboy. Ano ibig sabihin? Hindi naman nababaliw yan tao na yan. Nahihirapan lang siya sapagkat sa ibang mga talata ng Biblia, mababasa natin yung salitang pinahihirapan ng masamang espiritu. Yan ang ginagawa ng mga masasamang espiritu sa mga tao. Pinahihirapan ang mga tao ng masasamang espiritu. Hindi nababaliw yung tao, kundi pinahihirapan. Basahin natin ang 15:22 ng Mateo, kapatid na Daniel. At narito ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, "Kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo." Iyon. Kaya ang demonyo, hindi ka babaliwin, pahihirapan ka lang. Alam mo, hindi naman lahat ng may demonyo ay nababaliw o kaya pinapahirapan. Merong mga tao na hindi na nahihirapan sa demonyo, natutuwa na sila. Bakit? Nagkasundo na sila ng demonyo. Yun ang nangyayari. Hindi naman lahat ng may demonyo naloloko o naloloka. May mga demonyo, maganda ang itsura, pero manluloko, mandaraya, mga magnanakaw. Kaya hindi totoo yung paniniwala mo na pagka nababaliw ay may demonyo. Meron kasing nababaliw, nawawalan ng kontrol yung kanyang isip dahil kuminsan lahi nila yun Merong may lahing ganun na pag hindi makayanan yung nararamdamang hirap sa buhay, nawawala sa sarili, nababaliw. Kaya hindi ibig sabihin, may demonyo na agad yun dahil meron silang lahi nun, namamana kasi yun Para rin yung lahi namin, yung lahi namin may asma. Mula sa lolo ko, lola ko, may asma. Namana ko yun. May asma ako. Tapos yung aking mga apo, may asma rin.
Kasi ang ibig sabihin ng asthma, allergy. Ang lahi namin merong allergy sa maraming mga iba-ibang bagay. Masyadong sensitive kami sa amoy, sa alikabok. Makaamoy lang kami ng amoy na masama, tain ng pusa, alikabok, hinihika na ako. Ganon din yung lola ko. Ganon din yung kapatid ko. Ganon. Kasi may lahing ganon. Kung ba, merong kang lahi, may tinatawag na hereditary, genetics yung pinanggagalingan nun ibig ba sabihin may demonyo na kung yung isang tao baliw. Bata pa, baliw na O bata pa, wala na sa sarili. Hindi ibig sabihin nun may demonyo yun, kapatid. Kaya dun sa tanong mo, sa panahon natin, maraming mga nababaliw. Maaaring sa mga nababaliw ngayon, may demonyo. Kasama na yung mga drug addicts. Nababaliw din yan Pagka matagal nang nagdadrag, nasisira na yung utak niyan dahil dinimonyo na sila ng demonyo. Alam nilang masama, hihitit pa sila ng shabu. Alam na nilang masisira ang kanilang isip, gumagawa pa rin nun. Demonyo siguro nag-uudyok. Pero hindi lahat ng yan na may demonyo nababaliw. Meron namang kapad niya na hiyang niya na may demonyo siya sa katawan. Sa 16:13 ng Apokalipsis. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan, ang paboritong puntahan ng mga demonyo, yung mga hari, yung mga leader ng bansa, yun ang dapat nating makita. Kaya it does not necessarily follow na dahil na nababaliw, may demonyo na. Hindi ganon. Merong ibang dahilan ng pagkabaliw. At hindi naman ibig sabihin lahat ng may demonyo nababaliw. Hindi lahat. Merong may demonyo matalino. Ang tali-talinong manloko ng kapwa-tao. Medyo maingay pala yung background music nun, But anyway, sa logic and proof po, may tawag po dyan yung hindi siya mutually exclusive. Ayan, hindi porke meron ng demonyo ay baliw na. And then on the other hand, di porke hindi na baliw ay wala ng demonyo. Something like that. So that's logic and proof, mga kayuti. And I like how Brother Eli, of course not directly saying, what that kind of perspective in philosophy, pero yun po ang tinuntubok ni Brother Eli na in-apply niya rito. Yung kanina patungkol po sa ibon, when he was discussing about the sparrow, diba, na worth a farthing, tapos parang no sparrow will fall without the will of God, something like that. But it's very interesting, mga kayuthi, dahil po isa po yun sa mga pinakaluma na diskusyon patungkol po sa theolohiya, ang free will versus ang divine will. Kasi pwede mo namang sabihin na ginamit ng tao ang kanyang own free will in killing that particular thing. Pero sa perspective ni Brother Eli, nandun siya sa divine will, na kung sa hindi pa rin mamatayan kahit na tirahin mo pa yan ng baril mo kapag hindi binigyan kumbaga ng pagsang-ayon o permiso ng Diyos. But then again, it's quite tricky. Humans as we are, that we have this ability to do things that could have a consequence based on our own free will and it's not divine will. Does it also tell us that the ability to control and do consequences with a thing, like how a God does, we also have? So in a way, we could also be like gods, mga kayutri. Ayan, so sa philosophy, ang ganyang diskusyon yan. Ganon. Kailangan lang magtiwala tayo sa Diyos. Mawawala yung depression, yung alalahanin. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa Mateo 6:27, At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? Yung isang siko kasi sa pamantayan ng Biblia, mula dito sa dulo ng pinakamaabang daliri hanggang sa siko, iyon ang isang siko. Ginagamit na way of measure noong panahon ng una. Ang isang siko, more or less, 18 inches. Kung mag-aalala ka, mababalisa ka ng mababalisa, makakapagdagdag ka ba sa buhay mo ng 18 inches na haba ng buhay? Hindi.
hindi nakakapagdagdag ang pag-aalala. Ang pag-aalala nakakapagdagdag sa ikamamatay, depression, mga kung ano-anong alalahanin. Ano ang payo ng ating Panginoon doon sa 6:33? Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian. Lahat ng mga kailangan mo idadagdag sa iyo ng Diyos. Hindi makakapagdagdag sa buhay ang pag-aalala. Para maalis yung pag-aalala, ano ang payo ng Panginoon? Basahin natin ang 4:6 ng Pilipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kahit anong bagay, dapat huwag kang mabalisa. Napakalawak nun, kapatid. Kakainin, daramitin, iinumin, tatahanan, gagastusin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Mga bagay sa palibot-libot ng buhay natin, mga kung ano-anong mga aksidente, mga sakit, mga kung ano-anong bagay na ikinababalisa ng tao. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, kalakip ang pagpapasalamat sa Diyos, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Wala tayong maia-approach na iba, kundi ang Diyos. Huwag kay Maria, huwag kay Pedro, huwag kung kani-kanino. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, the peace of God, that passeth all understanding. The peace of God that transcends all understanding. Yung kapayapaan ng Diyos na mahigit kaysa lahat ng understanding ng tao, ng doktor, ng psychologist, ng psychiatrist, ng mga espesyalista. Mahigit ang naaabot ng kapayapaan ng Diyos. The peace of God that will conquer all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng lahat ng pag-iisip, kahit kanino pang pag-iisip, pagsamasamahin mo, walang kwenta. Yung kapayapaan ng Diyos na yon ang mag-iingat sa inyong puso at inyong pag-iisip kay Kristo. At pagka na kay Kristo ka, kapatid, wala ka ng worries, anxieties, mga alalahanin. Kasi nagtitiwala ka na kung ikaw ay gusto pa niyang mabuhay, mabubuhay ka. Kung ayaw naman niya, kinukuha niya na ang buhay mo, wala ka namang magagawa. Doon ka lang magtiwala. At makita mo, dadagdag pa ng Diyos sa iyo yung mga pangangailangan mo sa buhay. At hindi ka na dapat mabalisa. Sa Mateo uli, sa Kapitulo 6, ang sabi doon sa versikulo 34, Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Ang ganda-gandang salita ng Diyos. Huwag kang mabalisa sa bukas. Ang bukas ang bahalang mabalisa sa kanyang sarili. Mawawala ka ng preoccupations, mga problems, mga anxiety, depression. Mawawala. Huwag kang mabalisa.
sa unang Pedro 5:7. Okay, pasensya na po. Gusto ko lang po magbigay ng kaunting insight dahil napakaganda nga naman po ng phrase na yun, no? Na you let tomorrow worry about itself. Ano po? Pero gusto ko lang i-mention dahil sa ganung perspective, it means that mas mabuti na, kumbaga, bigyan mo ng pansin ano yung meron ngayon. On the same vein, I think we should also not look back and be burdened by what we did. Yung mga failures natin, mga kayo 3, huwag na po nating isipin masyado yun. Of course, we can learn from our mistakes and we can also learn from other people's mistakes. Pero nangyari na po yun eh. Ang problema po kasi pag masyado tayong tumitingin sa ating nakaraan, is nawawala na yung ating focus saan yung pwede nating magawa na pagbabago sa ngayon at ang posible natin na magawang pagbabago para sa hinaharap. Pero here, the Bible is saying, let tomorrow worry about itself. So nagja-jive din po siya sa mga popular po na quotes patungkol po sa depression at kalungkutan, no? Extreme na kalungkutan na kung saan, let's take it one day at a time, mga kayo. Kung kayo po ay nagsasuffer, ano po, meron po kayong mga clinical po na depression. Marami po kasi yan, no? Iba't iba actually. MDD, major depressive disorder, general anxiety, iba't iba po mga disorder kung anxiety lang man po at saka depression ang ating titingnan. Meron pang ibang mga issues ng bipolar, and of course, some of them really needed medication. But one thing din po na nakakatulong is talk therapy, no? Pakikipag-usap sa ibang tao, hindi lamang sa espesyalista kundi maging sa mga tao na nagmamahal sa iyo at nagbibigay sa iyo ng tunay na suporta. And also, taking things one day at a time. So, if getting up, it's really debilitating, wala ka nang gana sa buhay mo, just try to solve each day, one day lang po at a time. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yun ang sikreto, kapatid. Kaya ka makakapagtiwala sa Diyos sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. May malasakit ang Diyos sa nagtitiwala sa Kanya. May malasakit ang Diyos sa sumusunod sa Kanya. Compassion. Parang yung isang magulang, may malasakit sa kanyang anak yun eh. Hindi man naiisip ng anak, iniisip ng magulang eh. Pagmamalasakit mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa mga mahal mo sa buhay, ayaw mo ngang madapuan man lang ng langaw eh. Pagka inaalagaan mo yung minamalasakit mong maliit na bata, ayaw mo man lang naiwan ng mag-isa kasi minamalasakit mo. Eh gaano na ba ang magagawa mo? Eh tao ka lang naman, meron kang hindi nakikita. Eh pag ang Diyos ang nagmalasakit, walang makakalusot doon. Walang demonyo na makakahipo man lang sa'yo pagka ipinagmamalasakit ka ng Diyos. Eh pagka sa Diyos ang tiwala mo, hindi ka matatakot. Kahit sino pang mangkukulam ang kumulam sa'yo, kahit ano pang mga manggagaway ang gumaway sa'yo, meron dyan takot na takot mabalis, takot na takot makulam. Talaga may mangkukulam eh. Nasa Biblia yun, kapatid. Napakaraming mga ganyang mga masasamang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Mga mangkukulam, manggagaway, mambabarang. Yung mga yan, nakakapirwisyo talaga sa kapwa yan pag wala kang proteksyon ng Diyos. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway. Yung salitang manggagaway dyan, mangkukulam yun. Manggagaway. Meron talagang isang talata na nakalagay mismo talaga mangkukulam. 20:27 ng Levitico. Ang isang lalaki rin naman o kaya'y ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay papatayin na walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Sa Israel nung una, pag meron silang nakitang mangkukulam na inaalihan ng masamang espiritu, ipinababato yun hanggang sa mamatay. Kaya talagang reality yan sa buhay, may mangkukulam talaga. Kaya yung mga nangungulam, di ka rin matatakot doon. Yung mga manggagaway, mambabarang, mambabalis, yan meron talaga yan sa mundo. Kasi may masasamang espiritu. Yun ang bumabalisa sa tao, naglalagay ng takot. Pero kung meron kang tiwala doon sa Diyos,
Huwag kang mag-alala. Sumunod ka lang sa Diyos. Ako, paniwala ko, Christians should not have that kind of sickness or disease. Kasi ang disease, hindi naman talaga, kung uunawain mo yung salitang disease, dalawang salita yan eh. Disease yan eh. Disease. Some discomfort that you feel in your body or in your mind or in the entire being of a man. Kasi if you are at ease, you do not have disease. If you are at ease. Ibig sabihin, relax ka, wala kang... Sa Kristiyano, dapat walang anxiety eh. Walang dapat anxiety disorder. That is one of the diseases that a Christian must not have. Bakit? Pakinggan mo sa isang talata ng Pilipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayon. Have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Dapat wala tayong anxiety eh. Kung may tiwala ka sa Diyos. Yung anxiety nang gagaling sa isang presumptuous mind ng tao. Yun parang ang nagdudulot ng anxiety, yung presumptuousness minus trust in the Creator. Pinipresume mo na agad, may masamang darating, tapos wala ka namang trust, wala kang tiwala sa manlalalang. O sabihin na natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung may tiwala ka sa Diyos na pinaglilingkuran, hindi ka mababalisa sa anumang bagay. Basahin natin ang 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ayo, ilagak nyo sa Kanya ang inyong kabalisahan. Lahat. Kung ano man nakakabalisa sa'yo, pera, buhay, sakit, nararamdaman sa katawan. Marami kasi tayong kalaban eh, kapatid. Lalo na pagka Kristiyano ka, ang kalaban mo hindi lang tao, may mga espiritu pa. Pwedeng yung espiritu, kurutin yung paa mo at sumakit. Pwedeng pasakitin, halimbawa, tuksuin ka, magkaroon ng artificial na, yung halimbawa yung espiritu inaanuhan ka, dinidiktahan ka sa isip mo ng ganito, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na psychological feeling na para bang may sakit ka, wala ka naman sakit. Ang mangyayari sa'yo, magkakasakit ka na nga. Yun ang nasa Biblia eh. Ang takot ng masama ay darating sa Kanya. Kung ano yung kinakatakutan mo, pag masama ka, darating sa'yo yun. Sabi ng Diyos. 24. Ang takot ng masama ay darating sa Kanya, at ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob. Kita mo, yung takot mo, pag masama ka, dadating sa'yo yun. Natatakot ka kasi tinatakot ka ng demonyo na ang pakiramdam mo, meron kang ganon, meron kang ganire, hindi naman reality. Ang masasamang espiritu, kalaban natin yan eh. Para alisin yung tiwala natin sa Diyos. Pero kung meron kang pagtitiwala sa Diyos, na siya ang bahala sa'yo, na mamatay ka man yun ang the best. Kasi alam naman ng Diyos kung kailan kanya kukunin, kung kailan niya hindi pa kakukunin eh. Kung may tiwala ka sa Diyos, sabi ni Pedro, ilagak mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yun ang nasa Biblia. Kaya yung anxiety disorder, kapatid, kakulangan lang ng pagtitiwala sa Diyos yan. Okay. I don't believe that, sadly, mga ka-U3. I think that's a very simplified way of looking at it, but sadly, there's no medical basis for that. As also mentioned by Brother Eli kanina, na may mga genetic factors lang eh. Hindi lang natin pwede na ma-attribute natin yung mga anxiety disorder. Hindi lang po anxiety kasi ang sinasabi dito ni Brother Eli that makes me not agree is the idea of the disorder itself. Yung disorder po kasi ang salitang anxiety disorder po is technical na po yan na isang problema na maaaring
pwedeng madulot sa inong trauma, childhood trauma especially sa formative years mo. Kapag hindi mabuti or hindi normal ang iyong kinalakihan na pamilya, masyadong maraming violence, sexual abuse, meron pong problema na nangyayari mismo sa wiring ng ating brain, mga ka-U3. At hindi yan po dahil lamang sa lack of faith. That is because of many factors, including environmental factors. May genetic factor pa na ang kanyang mga ancestors talagang may problema talaga, may depressive na behavior or OCD, obsessive compulsive or bipolar disorder, mga ka-U3. So medyo off po sa akin yung statement na yun. But I understand what Brother Eli is saying here, that we should put our trust to God. I am totally for that. Ang nafe-feel ko is para bang spiritual failure kapag ikaw ay nagkaroon ng anxiety disorder. That's not always true though. Dahil Kristiyano ka man o hindi, maaari pong magkaroon tayo ng issues sa ating mental health, mga ka-U3. But I get it. As Christians, however, di ba, kinakailangan natin ng trust sa Diyos at hindi tayo kumbaga magkaroon ng ungodly na pag-worry. Hindi po porke na tayo po ay nakabilang sa isang particular na reliyon ay wala na tayong problema na pangkaisipan. Just to emphasize, mga ka-U3, hindi lamang po yan ordinaryong kalungkutan. Hindi po yan ang tinutukoy ko when I don't agree. I talk about medical, clinical po na diagnosis kung kaya't naisin mo man na gawin yung mga sinasabi ng tao, sinasabi ng mga leaders ninyo, for others talagang hindi na magaya-gaya, hindi na magawa-gawa. Curious po ako ano pong masasabi ng mga psychology majors dyan, mga psychiatrist po na viewers, and maybe psychiatrist Christians na viewers ng Usap-Usap University. Mag-maintenance ka man ng mag-maintenance, yung nervous breakdown, anxiety disorder, etc. Ayan, kakulangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos yan. Ngayon, ang maaari mong magawa dyan, kapatid, mag-cleansing diet ka. Maaaring brought about yan by toxicity in the body. Siguro, magpatingin ka ng dugo, malaan yung ng dugo mo, pagkatapos makita yung kondisyon ng dugo mo, mag-cleansing diet ka. Ang cleansing, mga juice, fresh juice ng vegetables and fruits. Mag-juice ka sa umaga ng lemon juice, tapos susundan mo yun ng apple carrot juice, tapos susundan mo yun ng pipino at saka celery juice. Tapos susundan mo yon sa bandang pananghali na at bandang hapon na ng pakwan juice, tapos orange juice, pineapple juice, puro fresh. Tapos singkamas juice, tapos yung mga gulay na pwedeng i-juice. Yon, kagaya nung minsan gino-juice din namin yung repolyo. Maganda kasi yun sa may mga ulcer at saka may mga hyperacidity at saka may mga influx. Maganda yung cabbage juice, repolyo juice na may kasamang konting apple juice para hindi masama ang lasa. Sama kasi ng lasa ng repolyo pag hilaw Yun. Mag-juice ka, kapatid, at at dagdagan mo ang tiwala at panalangin sa Diyos kasi ang anxiety, it's a kind of mental disorder. Parang parang sa feeling of insecurity, parang wala kang maaaring makatulong sa'yo, parang you are alone, ganun yan ang nangyayari sa may mga anxiety. Kung meron kayong mga alalahanin sa buhay, meron kayong mga iba't ibang mga suliranin, mga kapatid, isabay nyo sa pasalamat sa Diyos ang paghiling sa Diyos ng ating mga kahilingan na kailangan natin na nakakabagabag sa atin. Basahin mo yung Filipos 4:6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Huwag ang wika kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Dadaing ka, mananalangin ka ng mga bagay na ikinababalisa mo. Dadaing ka sa Diyos, kasama yung pagpapasalamat, ipakilala ang wika ninyo, ang inyong mga kahilingan sa Diyos.
at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Paano hindi magkakamagic dyan? Hindi nga masayod ng pag-iisip. Yan mga kapatid, ang garantiya ng Diyos ng kanyang salita sa ating mga puso. Iingatan ng Diyos ang ating pag-iisip at ang ating puso kay Kristo sa lahat ng kabalisahan na nakakabalisa sa atin. Hindi tayo magpapakamatay, hindi tayo masisiraan ng bait, hindi tayo magwawala, hindi tayo tatalikod. Bakit? Pagka nakilala at naipakilala natin sa Diyos ang lahat ng ating kabalisahan sa pamamagitan ng panalangin at mga pagdaing, kalakip ng pagpapasalamat sa Diyos, ibibigay ng Diyos yung assurance na yon ng kapayapaan sa atin na hindi masayod ng pag-iisip at iingatan niya ang ating mga puso at pag-iisip kay Kristo. Iingatan ng Diyos ang ating puso, ang ating kaisipan kay Kristo Jesus. Pagka na kay Kristo ang isip mo at puso, nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos, mas mahigit yung kaysa sa nasa kahadiyero. Mas mahigit yung kaysa sa nasa safety deposit box ng bangko. Pagka ang ating pag-iisip at yung ating mga puso'y iningatan ng Diyos kay Kristo, nakakatiyak tayo ng pag-iingat ng Diyos na yun hindi magbubunga sa atin ng masama. Okay, mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, so I totally enjoyed this compilation. Hindi siya maiksi, so I'm happy that this will, more than 1 hour. And syempre po, may mga interjections po ako, mga interruptions po sa kalagitnaan ng video na ito. Hindi ko na po maulit yung lahat. Pero I think what Brother Eli is focusing here is on the idea of anxiety in general, yung kalungkutan, hindi po yung mental health condition. Kaya nga, if you notice, at the last part of this video, I was not agreeing when he said na sa disorder na particular. I hope it's that easy, but I think that's not the academic way of looking at it. That's not the psychiatric way of looking at it. And while Brother Eli has his ideas on how it could be solved, which actually nagigets ko naman po, na may sense naman, coming from the philosophical and biblical perspective, but sometimes it doesn't always intersect with the medical perspective, mga ka-youthie, na katulad nga po ng sinabi ko, hindi po lahat ng uri ng anxiety, ng mga disorder, especially mga clinical talaga, na merong diagnosis. Hindi po yung pa-cute lang na sinasabi, ay, de-depress ako ngayon. Magkaiba po kasi yun Hindi po magkapare yung feeling lang ng sadness, depression, kumpara po sa anxiety and major depressive disorders, mga ka-youthie, dahil ang mga mental health issues na ganyan, talaga pong debilitating. To the point po na itong mga taong ito, hindi na po, ay na pong bumangon. Feeling na worthless, extremely, mga ka-youthie. This is something that not a lot in the Philippines, but a growing number, actually, alarming number, nag-i-increase po yan. And maraming factors, even environment, sadly, even social media for the new generation, hindi maganda sa kanilang mental health, po. However, the bottom line of religions here is for us to trust the process, kumbaga, the godly process. I think most religions are warning with regards to these kinds of anxieties and worries na you have to look to God, for help. Hindi mo kinakailangang suluhin yung problema mo. At kapag ikaw ay may Diyos, ikaw ay maniniwala na merong kabutihang mangyayari sa buhay mo. Kumbaga, hindi nag-go well kapag ikaw ay negative thinker, may negativity sa buhay mo, and then you're still a Christian. Kumbaga, nagka-clash yun. Pero I don't agree, however, with the push of some religions saying that having a clinically diagnosed mental health issue is a spiritual failure. I believe for ordinary cases ng kalungkutan, for sure, But if it is medical na, clinical na, it's not as easy as it sounds, mga ka-youthie. But anyway, ako gusto ko pong malaman ang inyo pong mga opinion. Kasi, syempre, ako lang naman po ito. I could be wrong. So, please comment below what you guys think, mga ka-youthie. You can also watch that video over there. Yung playlist na ito, maganda din panoorin yan, mga ka-youthie. And also, please click subscribe. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.